At sa lahat ng nandito, pwede palakpakan natin ang ating Panginoon. Come on, church! Alright. Okay, so talagang napakabuti ng ating Panginoon. Mahal tayo ng Diyos, mabuti ang Diyos sa ating lahat. Amen po ba? Okay. So, alam nyo ba, yung panahon ngayon ay talagang nakakatakot ang mga sitwasyon. Nararamdaman niyo ba yung pressure, yung tension, talaga ng ang daming drama. Bukod sa drama ng buhay natin, ang daming dramang nangyayari kahit dito sa ating bansa, no? Iba't ibang mga sitwasyon, iba't ibang mga dahilan na magiging cause ng takot ng bawat isa sa atin. But ito yung mga halimbawa ng takot na na-encounter natin everyday. Takot yung nagsisimula sa galit, no, nagsisimula sa pagsisinungaling, depression, no, sakit, no, takot na mamatay o mawala ng mahal sa buhay, takot na magutom o mag-suffer, no? So ang daming mga issues na dumarating sa buhay natin. Mga daming nangyayari. Katulad na lang mga nangyari nitong nakaraang araw. Talaga namang ang daming drama. No? Ang daming coveran na hindi mo alam kung sino nagsasabi ng totoo. Kung sino ang sa pula, sino ang sa puti, sino ba yung kung ano mang kulay. No? Pero wag po tayong makisawsaw, kundi tayo ay ang sawsawan natin yung presensya ng Diyos at ang panalangin. Amen? Hayaan nating i-expose ni Lord ang lahat ng mga tiwali at si Lord ang aayos ng lahat ng yan. Amen po ba? Now, kahit nga tayo na mga Kristiyano na, mga kapatid, alam nyo ba yon? Tayo na mga tagasunod na ni Kristo, sa halip na minsan ma-excite tayo kasi ang Diyos ay paparating na. Pero tayo na nga ba, paparating na ba tayo? Paparating na ba talaga ang Panginoon? So nangangamba tayo na ito na ba? Katapusan na ba talaga ng mundo? Parating na ba talaga siya? Nasa tribulation period na ba yung mga nangyayari ngayon sa atin? So instead na ma-excite, nagkakaroon ng fear. Paano yung ganito ko? Paano yung mahal ko? Paano sino mag-aalaga sa kanya? Paano yung hanap buhay? Mga kapatid, naririto pa rin tayo sa ating pinag-uusapan. Ang bibigyan natin ng diin ngayon, ng pag-aaral natin ngayon, ay ang patungkol sa kung paano tayo mamuhay ng walang takot dahil ang buhay natin ay nakaangkla sa kapangyarihan ng ating Panginoon. Amen? Amen po ba? Wala tayong ibang pwedeng pagtiwalaan. Ang assurance lang ng ating kaligtasan at ng kapayapaan, ng comfort natin, walang iba kung hindi ang ating Panginoon. Amen? Dahil ang Diyos natin ay sovereign. Siyang pinakamakapangyarihan. He is omnipotent. Siya ay nasa kapangyarihan ng Diyos ang lahat ng ating buhay. He's omniscient. No, siya yung nakakaalam ng lahat ng nangyayari ngayon. No? Ayaw man natin yan, pero pinapahintulutan ng Panginoon dahil may nais siyang marating at may nais na mangyari ang ating Panginoon sa ating buhay, maging sa bansa natin. Amen po ba? He is omnipresent. Nasaan ka man, may mga tinatago ka mang bagay at lihim sa ating buhay, alam ng Diyos yan. Sabihin mo nga sa katabi mo, alam ng Diyos yan. Okay? Now, sa ating pagpapatuloy, nais kong maunawaan nating mabuti. Na kung mapapansin nyo, ang sulat ni Apostol Pedro ay para sa mga mananampalataya upang paalalahanan po tayo na tayo ay ipinanganak na buhay ang pag-asa. Kahit mukhang walang pag-asa yung nakikita, nararamdaman natin, hindi pinanganak talaga tayo na buhay ang pag-asa natin. Amen po ba? Now, ang kaparte na dapat na yung parte na maiintindihan natin dito, wala tayong dapat na maging takot even in the midst of tough times, no? And suffering in our life. Kaya ang tatalakayin natin today is mamuhay sa pag-asang daig ng takot. Oh, daig ang takot. Now, ano ibig sabihin? Yung pag-asa natin, dapat talo niyan yung takot natin. Amen? Dahil ang Diyos ang pag-asa natin.
na kung gusto nating ma-overcome yung fear, hindi ka na natatakot. Sisiguraduhin natin na ang fear ay nasa tamang kalagayan o kinalalagyan, yung takot natin. Okay. Naniniwala ba kayo na ang fear is a gift of God? Ha? Naniniwala kayo na ang takot ay regalo ng Diyos? Hindi kayo makasagot, no? Okay. Ganito yan. ang takot ay regalo ng Diyos. Bakit? Kapag takot tayo na iwasan ng mga bagay na alam nating makakasira at hindi makakatulong sa atin, na magpapahamak sa atin, ang takot ang magtutulak sa atin para iwasan ang mga bagay na yon. Amen po ba? Amen po ba? So that's holy fear. Kaya yan ay regalo ng Diyos sa atin. Amen po? Kaya nga dapat ang takot ay nakaangkla lang sa katotohanan. Amen? So nakaangkla sa tama. Kasi kung ito ay nakaangkla sa chismisan, nakaangkla sa bulong-bulungan, nakaangkla sa mga paksyon-paksyon o paghati-hati. Now, ang dami-daming ganyan eh. Ang dami-daming ganyan na nagkakaroon tayo ng takot na minsan, ang takot naman natin ay baseless. Tama ba? Now, kaya ang sabi ni Jesus ay ganito, sa Matthew 10:28 sabi niya, huwag ninyong katakutan ang pumapatay ng katawan, ngunit hindi naman nakapapatay ng kaluluwa. Sa halip, ang katakutan ninyo ay ang Diyos na may kakayahang pumuksa ng katawan at kaluluwa sa impyerno. Amen? So ito ang dapat nating katakutan dahil may babala ang Diyos sa bawat isa sa atin dito. Na hindi tayo dapat humantong sa kamatayan ng kaluluwa sa impyerno. Bagkos magkaroon tayo ng 100% takot, no? Na hindi sumunod sa kalooban ng ating Panginoon. Na tatlong bagay ang pag-uusapan natin. Mamuhay sa pag-asang daig ang takot. Paano yon? Paano mangyayari yon? Una, kailangan ang buhay natin, ang Diyos yung sentro. Christ at the center of our life. Amen? At ang pangalawa, kailangan pure yung conscience natin. At ang pangatlo, certain dapat ang buhay natin kay Kristo. Amen? In other words, si Jesus lamang ang sentro ng ating buhay at nananatiling pure ang ating buhay at ang ating katiyakan ay na kay Kristo lamang. Amen po? Now, una, Christ at the center. In 1 Peter chapter 3, verse 13, sabi niya dito, who is there to harm you if you prove zealous for what is good? Now, ang sabi niya dito ng Panginoon, kung ang Panginoon natin, ang ating Diyos, dahil tayo ay kanyang followers, amen po ba? So siya ang ating dinideclare na ating Panginoon. Kasi ang sabi natin, ang sabi niya minsan, bakit mo ko tinatawag na Panginoon, Panginoon? Pero hindi mo naman sinusunod kung ano yung sinasabi ko. Diba? So if we followers of Jesus Christ, at siya ang sentro, dapat sinusuko natin ang ating sarili sa Kanya. Bilang siya ang ating Panginoon, bilang siya ang nasusunod sa ating buhay. Okay? So sa kabuuan, kapag sinusunod natin ang kalooban ng ating Panginoon, obviously, ang buhay natin ay magiging maayos. Tama po ba? Walang hindi sumunod na hindi naging maayos ang buhay. Amen po? Now, sabi niya, who is there to harm you if you prove zealous for what is good? So walang makakasakit sa'yo? O walang makakasira sa'yo? Kahit na paratangan ka pa? Kahit nagawan ka pa ng hindi mabuti? Hindi ka nila masasaktan. Generally speaking, yan yung principle. Kapag ang Diyos ay nasa iyo, walang bagay na pwedeng makapanakit sa iyo kahit siraan ka pa. Amen?
verse 12, ng 1 Peter chapter 3, verse 12, sabi niya dito, ang mata ng Panginoon, sabi sa Tagalog, sa matuwid na katuon, sa kanilang daing o sa kanilang pagdaing, siya'y nakikinig, ngunit sa mga masasamang tao, siya ay tumatalikod. Amen po ba? O panghawakan po natin yan. So ito ay pangako ng ating Panginoon na kung tayo ay true followers of our Lord Jesus Christ, sa kabuuan, there will be no harm. Tama? Amen. So, kaya nga, maging si Jesus, noong tinalakay niya yung kapatid ng takot, alam niyo bang may kapatid ang takot? May magkamag-anak yan. O, alam niyo po yung kamag-anak ng takot, ano yon? Yung mag-worry. O yung mangamba. Maraming taong nag-aalala. Nababalisa. Yan, magkamag-anak yung takot na yan. Magkapatid po yan. So sabi ng Matthew 6:31, sabi niya dito, so do not worry. Ano man yung kakainin mo, ano man yung iinumin mo, ano man yung dadamitin mo, huwag kang mag-alala. Bakit? Sabi ng 32, alam na ng inyong amang nasa langit ang kailangan ninyo. Ang lahat ng yan. Can I hear an amen? Amen? So kaya nga ang sabi niya dito, ganito, if you will follow Jesus, sabi niya, but seek first His kingdom with His righteousness, and all these things will be added to you. So siya na yung bahala dun sa lahat ng kailangan natin. Amen po ba? Kaya hindi na natin kailangan mag-worry. Ano pang pinapasabi ng Panginoon? That if we follow God's ways, kapag umayon tayo sa kapamaraanan ng Diyos, we never be afraid of anything. Amen? Wala tayong dapat katakutan. Why? Dahil ang ating Panginoon ay napakatapat sa kanyang pangako. Amen? Ganun pa man, paano kung merong injustice? Dahil ang ating Panginoon ay sobrang tapat sa kanyang pangako, kahit na tapat ang ating Panginoon sa kanyang pangako, ay may mga injustice na nadiserve. Kaya karamihan sa atin natatakot, paano kung tratuhin tayo ng hindi makatarungan? Ito yung mga tanong na hanggang kailan ako hindi kikibo? Hindi ko na matiis yung pananakit sa akin, sasaktan na ako. Ang tagal ko nang nagtitiis. Paano yun? Paano kung sobra pa rin ang aking suffering kahit na sumusunod naman ako sa kalooban ng Diyos? Yan. Yan yung tanong na, alam mo minsan, Kristiyano, kahit Kristiyano na 50-50 ang paniniwala sa existence ng Diyos. Alam niyo kung bakit? Tanungin niyo ko bakit? Because of sufferings. Because of sufferings. Dahil ang issue ng sufferings, ito yung iniisip nila, ang Diyos na dapat meron ay hindi dapat nag-aalaw ng sufferings. Alam nyo, tama kayo. Agree ako sa inyo. Pero, that there is no such God na magsasabing wala ng sufferings. Kaparte na po ng buhay natin yan. Kasi doon natin makikita ang glorification ng Lord natin. Wala pong ganon, mga kapatid. Dahil ang alam kong Diyos ay ang Diyos na hindi, naggagarantiya base sa naggagarantiya ng blessings base sa understanding natin sa blessings. Kasi minsan, ang tingin minsan sa blessings natin, ayan, ay dapat walang pagsubok, walang problema, walang kahirapan. Kaya masaya ka lang kapag puro tanggap ka lang ng tanggap. Walang pagsubok na dumarating, masaya buhay. Sandaan po natin ito. Nandito pa po tayo sa mundong to at meron pa pong iba't ibang sitwasyon ang ating mararanasan dito kasi wala pa tayo sa kalangitan. Amen? So minsan, ang tingin natin sa sufferings ay sumpa, parusa. Hindi po ganon, mga kapatid. Naintindihan niyo po?
So ang pananampalataya ay hindi nakabase sa ating sitwasyon. Ang tunay na pananampalataya ay ang manatili sa presensya ng Diyos anuman ang ating sitwasyon. Amen? Nakalagay yan dyan sa PowerPoint kung nandyan siya. Okay? Kaya nga sabi niya dito, who is there to harm you if you prove zealous for what is good? So kung tama ang ginagawa mo, wala kang aalalahanin. Amen? And verse 14 sabi niya, but even if you should suffer, minsan kailangan mong mag-suffer. Bakit? Tingnan niyo to. But if you should suffer for the sake of what? Kailangan nating mag-suffer for the sake of righteousness. Amen? Kahit gustong-gusto ng flesh mo, makakasatisfy sa'yo, pero hindi siya nagli-lead to righteousness, at kapag napagtagumpayan mo yon yung sarili mo, anong sabi? You are blessed. Amen? Palakpakan natin ang ating Panginoon. So in other words, may mga pagkakataon na may mga pagsubok at talagang mapanghamon na panahon sa ating buhay. Pero sabi niyang ganon, ikaw ay pinagpala. Kaya ang sabi niya dito, do not fear their intimidation. Ayan o. Do not fear their intimidation and do not be troubled. Amen? Huwag kayong mangamba, sabi niya. Huwag kang maguluhan. Pumayapa ka. Amen? Kaya nga sabi nung John 14:1, do not let your heart be troubled. Believe in God and believe also in me. Dahil yun mismo ang mangyayari sa mga alagad sa mga panahon noon. Amen? Ang daming testings, ang daming pagsubok. Even ang mga Kristiyano doon, may gusto nila ganito, gusto nila magpatuli, gusto nila, sabi nila, hindi kailangan magpatuli, ang importante matuli yung puso. Amen? Hindi gusto ng Lord ang paimbabaw na pagiging Kristiyano. Ang gusto ng Panginoon ang matransform yung puso natin. Amen? Kano nagsasalita na si Jesus sa kanila, sa mga kanyang alagad, na magsasuffer kayo. Maiiwan ko kayo pansamantala. Ang pakiramdam nila magiging orphan sila kasi wala na ang ating Panginoong Hesus. Kaya ang sabi ni Jesus sa kanila, do not let your heart be troubled because I will never leave you like an orphans. Amen? Kahit ang Panginoon umakyat na sa langit, may assurance pa rin siya na binigay sa atin na pamana. Which is ano yon? Holy Spirit binigay ng Diyos sa atin. We are not orphans. Amen? So ang problema sa trouble, kapag hindi na natin nauunawaan what trouble really meant is. Bakit? Tingnan niyo po ito. Anong sufferings and trial na sinasabi dito ni Apostol Pablo o ni Apostol Pedro? That you are blessed if you suffer because of what? Righteousness. No? Why are you blessed? Tingnan niyo po yung James. Ang sabi niya dito sa James, consider it all joy, my brethren. When you encounter various trials, bakit? Dahil ang sabi niya, knowing that the testings of your faith produces what? Amen, endurance. Amen? Ang sabi niya, titibay ka, mas lalakas ka. Knowing that the testing of your faith produces what? Endurance. And let endurance have its perfect result. Amen? So hayaan mong ang pagpapatibay sa iyo ay pagkakaroon ng ganap na resulta. Amen po ba? Sabig sabihin, kapag tumibay tayo at hindi tayo nag-give up, may resulta yan.
Kaya ano man yung pinapakipaglaban mo, binabattle mo sa prayer, niluluhod mo, kapatid, huwag kang susuko. Amen? May hinihiling ka sa Diyos, hindi tayo bibiguin ng Diyos. Amen po ba? Dahil sigurado kapag sinagot ng Diyos yan, ikakagalak mo. Pero kung hindi sasagot ang Diyos dyan, mabuti yan para sa'yo kasi alam niya ang mabuti para sa atin. Amen po ba? At kapag ikaw sabi niya naging perfect, naging kumpleto, naging ganap, anong sinasabi? Yung next verse, verse 5. Anong sinasabi? Lacking in nothing. Sa verse 4. Ayan. Yan, no? Verse 4. Ano sinasabi? Kapag ikaw ay perfect, ayan, complete, ano sabi? Lacking in nothing. So magkakaroon ka ng opportunity na makita paano mag-provide ang Panginoon para sa'yo. Dahil may mga pagkakataon na sobrang tindi ng problema na hindi mo na halos alam kung ano gagawin mo. Kaya sabi ni James sa verse 5, if any of you lacks wisdom, hindi mo na alam kung anong gagawin mo. Wala na, nagawa mo na, ubos mo na lahat ng energy mo, even the resources mo. Sabi niya, let him ask God who gives all generously with and without reproach. Ano sinasabi? Ibibigay ng Diyos yan sa atin. Pero ito yung maganda. Na hindi tayo sinusumbatan. Amen? Pero sabi niya, ask with faith without any doubting. Kung hihingi ka sa Panginoon, dapat yung faith mo strong. Dapat hindi ka nagdududa. Yan po requirement ng Panginoon. Amen po? Kaya napakalaga ng bagay na ito na madiinan natin sa ating sarili. Tama po ba? So pero, kung ang tanong, paano ba natin ito gagawin? Kung ikaw ay inuusig, kung ikaw ay natatakot o tinatakot ka, kung ikaw ay punong-puno na ng problema sa kabila ng mga katwiran, nasaan ang blessing doon? Sumusunod ka naman sa Diyos, paano natin ito gagawin? 1 Peter 3:15 sabi niya, but sanctify Christ as Lord in your hearts, always being ready to make a defense to everyone who asks you to give an account for the hope that is in you, yet with gentleness and reverence. So ang sabi, kapag ka daw ikaw ay inuusig, kapag ikaw ay nagsasuffer for the sake of righteousness, ang sabi mo, hindi ko na ito naiintindihan. Tama naman ang ginagawa ko, Lord. Pero, bakit nagkakaproblema pa rin ako? Dahil sa normal na buhay, mga kapatid, yan talaga ang nakakalimutan ng maraming tao. True? Kasi Job, he experienced so much sufferings. Ano sinasabi sa kanya ng mga kaibigan? Makasalanan ka kasi, humingi ka kasi ng tawad, pagsisihan mo. Instead na siya ay i-encourage, lalo siyang idinidiin. Pero di ba mabuting tao si Job? So mga kapatid, minsan inaalaw ng Diyos na kahit tayo ay matuwid ang mga problema. Bakit? Ano sinasabi ng Diyos? You are blessed. Kapag dumadaan ka sa iba't ibang pagsubok, manatili ka lang na tapat sa Diyos because you are blessed. Amen? But sabi niya, how can I bless you? Sabi niya, sacrifice Christ as Lord. Anong ibig sabihin ng sacrifice Christ as Lord? Ang word na sacrifice, ang ibig sabihin niya, you are to set Him apart. Hinihiwalay tayo ng ating Panginoon. So tingnan po natin, ang sabi niya, sanctify Christ as Lord, na kung siya ang Lord, siya ang ating Panginoon, meaning He is our Master.
Siya ibig sabihin ang talagang dapat nating uunahin. Amen? But sanctify Christ as Lord, your hearts always being ready to make a defense to everyone who asks you to give an account. Sabi niya, for the hope that is in you. Klaro ang hope na meron sa atin. Amen? Anong sinasabi ng Panginoon? Tulad niyan, because of that trouble, you are sanctified Christ. Amen po ba? Like, example, kami nung nasa process kami na mag-asawa, parang, Lord, kailan ito matatapos? Ang tagal na. Akala ko 5 years, okay na. Akala ko 9 years, okay na. Di. Nabot siya ng 19 years. So, ibig sabihin, ang Diyos ibibigay yan sa atin no matter what. Tapat ang Diyos na nangako sa atin. Kaya ito yung word na defense dito. Parang you are willing to explain anytime na talagang kaya mong ipaliwanag sa kanila for some form of eagerness, with some form of preparedness, na talagang handa ka. Alam mo, pag ang biyaya binigay ng Diyos lahat sa'yo nang hindi ka nakahanda, how can you defend your life? Masasayang lang. Amen? Na kumbaga sa gulo ng sitwasyon at dami ng problema mo, kapag nandoon yung comfort ng Diyos sa'yo, yung pangako ng Diyos sa'yo, payapa ka pa rin. Amen po ba? Habang lahat na natatakot, pati yung tao nga natatakot na sa problema mo, ikaw payapa ka pa rin kasi ang presensya ng Diyos nasa sa'yo. Amen po ba? Kasi yung comfort niya. Nasasabihin at naranasan nyo na ba yun? Bakit ganyan ka? There's something with you, parang ibang-ibang aura mo, parang wala kang problema. Bakit? Dahil ang presensya ng Diyos nasa sayo. Tingnan nyo nga yung mukha nung katabi nyo. Mukha bang nandyan yung presensya ng Panginoon? Tingnan nyo po, tingnan nyo. Amen? Kaya kapag may problema ka, sanctified Christ as Lord. Kayo ng Panginoon, kapag may problema ka, kayo yung mag-usap. Amen? Halimbawa, may problema ka sa asawa mo. Huwag ka na magtanong, Lord, hanggang kailan ako magsasubmit? Hindi ganon. Walang ganon. Amen? Usap kayo ng Panginoon, Lord. Hanggang saan mo po ako dadalahin? Handa, Lord, akong sumunod sa iyo. Ano po yung gusto mong gawin ko? Ano yung gusto mong baguhin ko? Amen? Usap kayo ng Panginoon. Kasi bakit? Ano man ang sitwasyon nyo, kita ng Diyos yan. Kita ng Diyos din kung ikaw lang, minsan ganito eh. Ang gusto natin, baguhin yung asawa, mabago yung asawa natin. Yung pala, kaya hindi pala sila nagbabago dahil sa atin din. Can I hear an amen? Di ba? Usap lang kayo ng Panginoon kasi haharapin ng Panginoon ang lahat ng sitwasyon natin at problema natin. Haharapin ng Panginoon ang lahat ng gumagawa ng masama sa atin. Tandaan po natin yan. Ang Diyos ang makikipag-deal dyan. So we have to really fight in prayer. Sanctify Christ as Lord. Amen? So minsan, ang problema sa mga Kristiyano, hindi na natin alam kung paano mabubuhay sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Banal na Espiritu. Lahat parang iniisip natin, akala natin, effort natin lahat. Amen? Magaling tayo, malakas tayo, mga ideas natin, creative ideas natin, willpower natin. Hindi po ganun ang tunay na Kristyanismo. Ang Christianity is very impossible life to live. True? Without the Holy Spirit, without the Lord Jesus Christ Himself in our life, hindi po nakabase yan sa feelings natin. Bakit ba tayo attend ng service? Dahil maganda praise and worship? Dahil maganda ang message? Hindi po sapat yun. Maganda ang praise and worship? Hindi sapat yun. Maganda preaching? Hindi po sapat yun.
Why? Maliban na pumunta tayo dito para sa ating Panginoong Jesus, kailangan ma-encounter natin day by day, every day ang ating Panginoon. Amen? Hindi yung pag magandang message, makikinig ka, pero pagka hindi maganda yung message, parang hindi naman ako na-bless. Parang matamlay ang praise and worship ngayon. Kapatid, hindi yun ang pinuntahan natin. Ang pinuntahan natin ang ating Panginoon, ma-encounter natin siya. Amen? So kaya, nalulungkot ang Panginoon kapag nanonood tayo ng Netflix, nanonood tayo ng games, o naglalaro tayo, o kaya nanonood ka ng gusto mong panoorin just to entertain you. Engage na engage ka. Grabing tawa mo, grabe yung reaction mo. Kapag galit, yung bida, naaapi, galit na galit ka. Pero kapag ka nag-worship sa Panginoon, ay, hindi ako na-bless. Alam nyo ba, si Pastor Art, every Sunday, tuwing mag-worship yon sa Facebook Live, di naman natin siya nakikita. Pero naliligo, nagbibihis, na naka-todo postura. Kasi gano'n niya nire-respeto yung service ng church. Kahit sa online lang. Amen? Kaya dapat every Sunday, tuwing pupunta tayo, nagpapasanctify tayo sa ating Panginoon. Nagpapasakop tayo sa kapangyarihan at presensya ng ating Panginoon. Hindi ito sa kung anong ginagawa natin. Ito yung ginagawa natin para sa Diyos na ating wino-worship o sinasamba natin. Kaya Christ is the center in our life. We feel by the Holy Spirit. We walk by the Holy Spirit. By His power. We are ready to defend our faith that meron tayo. Bakit? The Holy Spirit testifies for us. The Holy Spirit testifies for the glory of our Lord Jesus Christ. And that's the message. Kaya message natin very clear that we have to be ready. We have to be ready anytime. Amen? Pangalawa, have a pure conscience. Have a pure conscience. So tingnan natin sinasabi ng Panginoon sa verse 16, 1 Peter. Keep a good conscience so that the thing in which you are slandered, those who reveal or revile, so para ito sa mga naninira o sa mga yung sinisiraan ka. So inaalipusta yung para sa mga nang aalipusta o inaalipusta ka. Saan? Sa iyong good behavior in Christ Jesus. Tandaan po natin, sa lahat natin ng mga Kristiyano, ikaw ay sinisiraan, ikaw ay inaalipusta dahil sa behavior, because of the behavior of our Lord Jesus Christ in our life, tandaan po natin, ipapahiya sila ng Panginoon. Amen po? So alam nyo ba, isa sa kinakatakutan po natin, yung sisiraan yung reputation natin. Tama po ba? Yung sisiraan niya, yung sisiraan ang ating pangalan, isa yan sa diyan tayo galit, tama po ba? Lalo na kung hindi mo ginawa. Ito yung mga kapatid, paano natin hinaharap yung ganyan? Totoo, nakakatakot yan. Pero ang sabi ni Lord, hindi mo dapat katakutan yan if you have a good conscience. Ma-overcome mo ang ganon, klaseng takot. Bakit? Kung klaro, ang konsensya, yung konsensya mo, sa kabila ng mga pagsubok na nararanasan mo, alam mo kung ano gagawin mo. Amen po ba? Ang sabi niya, mapapahiya sila
sa mga taong naninira o sinisiraan nila. Amen po ba? So, kahit pa sabihin nila ganito ka, kahit sabihin pa nila masama ka, kahit sabihin pa nila ang sama ng ugali mo, ganito ka, ganun ka, it's okay. Tandaan mo to, basta klaro ang konsensya mo. Kahit ano pa ang sabihin nila sa'yo, kahit duru-duruin ka pa, basta klaro, malinis ang konsensya mo. Wala kang dapat ikahiya. Amen? Sabi sa verse 17, higit na mainam ang kayo'y magdusa dahil sa paggawa ng mabuti. Sakali mang ito'y ipahintulot ng Diyos kaysa magdusa kayo dahil sa paggawa ng masama. Klaro po ba mga kapatid? O Tagalog naman po yung binasa ko. Ano ba sinasabi sa English dyan? Sabi niya, for it is better if God should will it so that you suffer for doing what is rather than for what doing is wrong. Diba? It's very clear. Ano ba naman itong konsensya na ito? Ano ba yung konsensya natin na yun na tinatawag dito? Ang konsensya, ito yung inner voice natin sa atin. Siya yung nagsasabi kung ano ba yung tama, ano ba yung mali. Amen? Bukod doon, ang konsensya na ito is closely related sa ating personal conviction. Amen po? So paano natin nasasabi to? Na kung minsan ginagamit din po ito ni Paul, yung expressing conviction. Halimbawa sa 1 Corinthians chapter 8 verse 7 to 12. Sabi niya, however, to all men have this knowledge, but some being accustomed to the idol until now, eat food as if it were sacrificed for an idol. Ito tungkol sa mga pagkain to. So, sa kanilang kasanayan, sa kanilang pagsamba noon, yung kanilang konsensya, o yung conscience nila being weak, and, ano sinasabi? Defiled. So sa madaling salita, ang kanilang faith ay weak. Kaya, and so sabi niya dito sa verse 12, by sinning against the brethren and wounding their conscience, kaya ang sabi niya, kaya meron kang gagawin, wag mong hindi i-consider ang kanilang kalagayan o ang kanilang conviction. Bakit? Dahil sila ay weak pa sa kanilang pananampalataya. In short, parang ganito. Kung dahil sa pagkain, ang iyong kapatid ay matitisod, wag ka na lang kumain. Ganun lang yung pinag-uusapan dito. Personal conviction mo yon. So magsakripisyo ka na lang para doon para sa mababaw pang pananampalataya. Amen po ba? No, paano mo nasabi na itong conscience is something to do with faith? Kasi noong sinulat ito ni Pablo sa Romans 14:2, sabi niya dito, one person has faith, conviction, that he may eat all things. So, maliwanag sa kanya, but he who is weak in faith, or weak in conscience, eats vegetable only. So, ibig sabihin, parang sa mga taong weak, hindi pa sila kailangan kumain ng solid. Bakit? Dahil weak pa nga possible pa silang ma-stumble. So, minsan ginagamit ni Paul ang faith or conscience. So, interchangeably. Okay? So, kaya ang sinasabi rin din ni Paul, even in his ministry, in which is ang napaka-importante nun, na yung conscience niya ay yung nagsasabi na at naglilinaw ng ating mga motivation, ang ating mga ginagawa. Kaya sinasabi ni Paul na 2 Timothy chapter 1 verse 3, sabi niya, I thank God
whom I serve with a clear conscience that the way my forefathers did, as I constantly remember you, my prayer, night and day. So sa madaling salita, sa kanyang ministry, ang conscience na yon ang palaging malinis. Yung conscience na yon. Laging pure yon. Hindi siya nagkakaroon ng masamang tangka. Hindi ka nagkakaroon ng masamang hangarin. Katulad ng kung anong nangyayari sa ating bansa ngayon. May tangka, may masamang hangarin, may putukan, di ba? So pure ang kanyang conscience. At yan po ang dapat nating babantayan, yung ating budhi. Kaya ang sabi niya, 1 Timothy 4:2, sabi niya, by means of the hypocrisy of liars, seared in their own conscience. Yun ba yung nasisira yung kanilang budhi? Tumitigas ang kanilang budhi kapag di mo pinakinggan ang iyong konsensya. Kapag hindi mo pinakinggan yung konsensya mo, yung budhi mo, yung conviction mo, titigas yan eventually. At yun yung mahirap. Kasi pag tumigas yan, even yung work ng Holy Spirit sa'yo, maseset aside siya. Pag wala ka ng conviction, kapatid, ibig sabihin, nalalayo ka na sa Panginoon. Amen? Kaya ang tanong, paano ba tayo magkakaroon ng magandang konsensya? Para sakaling siraan man tayo, tahimik lang yung ating konsensya. Bakit? Kasi malinis eh. Kasi pure siya eh. Amen? Yan po ang pattern ng conscience po natin. Ano yung pattern ng conscience? Yung pattern ng conscience natin, conscience plus God's Word. So, ibig sabihin, ang konsensya natin, kapag babad ka sa salita ng Diyos, plus tapat ka, puspos ka ng banal na spirito ng ating Panginoon, ay magkakaroon ka ng ano? Pure conscience. Amen? Conscience plus God's Word plus God's Spirit is equals to pure conscience. Amen? Kapag mali ang intindi natin sa Bible, ang conscience natin apektado din. Kapag ang iba walang espiritu na kumikilos, ang conscience natin, apektado. Hindi natin mailalagay ang tama ang conscience natin kapag wala tayong word, kapag wala ang work ng Holy Spirit sa atin, wala. Hindi magmamanifest ang kapangyarihan ng Diyos sa atin. Amen po ba? Hebrews 4, 9:14, sabi niya, how much more will the blood of Christ, who through eternal Spirit offered Himself without blemish, to God cleanse your conscience. Kasi aminin man natin sa hindi, nung hindi pa tayo Kristiyano, ang dami nating pagkakamali. Actually, kahit Kristiyano na nga tayo eh. Ang dami pa rin natin mga pagkakamali. Amen po ba? Hindi man lang, kahit kailan hindi po tayo magiging perfect. Pero walang ibang way para maging clear ang conscience natin, kundi maintindihan natin ang ating Panginoong Hesus ay namatay sa krus para sa atin. Amen? Are we convinced that the Lord Jesus Christ died on the cross for you to save you? Mula doon, sa krus na yon, naging malinis ang konsensya natin. At lumalakad tayo ayon sa kalooban ng ating Panginoong Hesukristo. And we should be cleansed from our conscience. Amen? Ang sabi dito sa Acts
24, sabi niya 15 to 16, sabi niya, having a hope in God, so ang pag-asa ko ay nasa Diyos lang. Sabi niya, which these men cherish themselves, that there shall certainly be a resurrection of both the righteous and the wicked. So ang sabi niya, dahil sa paniniwala ko, merong muling pagkabuhay, maging ng masama at maging ng matuwid. Sabi niya, and in this view, I also do my best. Dahil alam kong magsusulit ako sa Diyos, dahil alam kong ang Diyos ang maghuhusga sa akin, ang sabi niya, ginagawa ko ang lahat ng mabuti ng aking magagawa. Para saan? To maintain always a blameless. Upang magkaroon ako ng konsensyang, hindi mauusig of both God and men. Ginagawa ko ang lahat ng mabuti, sabi ni Paul. Diyan po ang napaka-importante sa buhay natin, mga kapatid. Na hindi tayo mauusig. Kasi pag tama, kahit ang Diyos hindi tayo uusigin, pag tama, naka-align tayo sa ating Panginoon. Kahit nahanapan pa tayo ng mali ng lahat ng tao at paratangan pa, ano man ang sabihin natin, pag malinis ang conscience natin, titindig tayo with dignity. Bakit? Ang integrity natin ang ating Panginoon. Amen po ba? Malinis ang ating konsensya, malinis ang kanyang konsensya because of the Holy Spirit. Kaya, maging si Daniel. Tingnan nyo. Si Daniel, di ba, tinapon sa dungeon? Doon sa mga buhay na leon na kumakain ng tao? Nung inimbestigahan siya, walang lumabas. Kundi ang nakita lang sa kanya, ang Diyos lang na nasa kanyang buhay. Amen? Kaya ano nangyari? Kasi malinis siya, walang nakita sa investigation na siya'y lumalabag sa batas ng kanyang hari, niligtas siya. Pero ganun pa man, hindi pa rin siya kung hindi man siya iniligtas doon sa mga leon na yon, still matatagpuan pa rin siyang pure ang kanyang puso. Amen po ba? Amen po ba? So yun po yun. Ganon din sa atin. We need to minister and live with a clear conscience before God. Mabuti na yung tahimik ang konsensya po natin. Kaysa hindi ka nakakatulog because of what we did wrong. Amen po ba? Anong ibig kong sabihin dyan? Mabuti na yung conscience natin ay tama. Magagawa natin lahat with a clear conscience. Puso mo malinis, ang motibo mo malinis, ang hangarin mo malinis, hindi para kumita, hindi para magpasikat. Kapag ginagawa talaga natin kung ano yung makakapag-glorify sa ating Panginoon, makikita ng Diyos na clear ang conscience natin dahil tapat tayo naglilingkod sa ating Panginoon. Amen? Pangatlo, certain in Christ Jesus. May katiyakan tayo sa ating Panginoon. Verse 18. For Christ also died for our sins, once and for all, for the just. Remember, nung nag-suffer po ang ating Panginoon, wala po siyang kasalanan kahit konti. Tama po ba? Pero, namatay siya para sa ating mga kasalanan. Remember, nung mag-suffer siya? Sabi niya, once and for all. Wala na pong ibang darating pang mamamatay para sa ating kasalanan. He is our only one God, the Lord Jesus Christ, our Savior. Kahit siya'y matuwid, siya'y namatay para sa atin. So that He might bring, in verse 18, us to God, having been put to death in the flesh. Namatay man ang kanyang flesh sa kanyang body, but made alive in the Spirit.
nagtagumpay siya. We won by the Spirit. Amen? In which also he went and made proclamation in the spirits now in prison. This verse, it's very hard to really understand, pero isa lang ang malinaw dito. Sa verse 18. For Christ also died for our sins once and for all. Not just, but also for the unjust. Amen po? Can I hear an amen? Namatay siya para sa atin. So sa verse 20, sabi niya dito, who once were disobedient, when the patience of God kept waiting in the days of Noah, ipinapakita na sobrang, dito sa time ni Noah, sobra yung pasensya ng ating Panginoon. Alam niyo kung bakit? Sobra yung kasama ng tao sa mundo nung panahon na yon. Ano ginawa ni God? Inutusan si Noah na gumawa ng ark. Tama? Tapos ilang taon niya ginawa yung ark na yon? 100 years siyang naghintay para gawin yung ark na yon. Anong ginagawa sa kanya for those years of 100 years? Para matapos yung ark na yon. Maraming taong nag-e-exist that time. Paano mo gagawin yan? Walang tubig. Nandito ka sa bundok. Ang layo-layo ng dagat. Sira ulo ka. Tama? Sinisiraan siya. 100 taon na pinanganak, may ipinanganak na hanggang sila naninira na rin sa kanya. You know the patience of God sa kasamaan ng tao at that time? Tama po ba? Pero he kept on preaching the word of God at that time. Dahil sa kasalanan ng tao, sabi niya, noong time na nagawa na yung ark na yon, ilan lang po ang naligtas? 8 kasama siya. You know yung patience ng Lord sa atin? Diba? Ganito rin tayo. Ganito rin tayo kamakasalanan even until now. Sabi niya, verse 21, corresponding to that, baptism now save you. That the removal of dirt from the flesh. Anong sinasabi niya? It is a series of type of, sabi niya. Yung baptism na sinasabi niyang ganon, hindi porket nagpabaptize ka, ligtas ka na. Amen? Hindi. Kaya ang sabi niya, he picture of baptism, not the removal of dirt. Sa case na yun, hindi yun yung kapag inilubog ka, gano'n na yun, magiging malinis ka na. Hindi pa yon. Ang ipinapakita lang dito ng Panginoon, picture na kung paano tayo nilinis ng Panginoon. Na kung paano tayo ililigtas ng Panginoon. Na yung ark na yon, yun yung ark na nagre-represent at ang ating Panginoong Jesus, lahat ng pumasok at magtiwala at manampalataya sa ating Panginoon ay sigurado ang kaligtasan. That ark represents our Lord Jesus Christ. That because of the resurrection of our Lord Jesus Christ, ang point is this. Para kang namatay sa kasalanan, died his sin, and rose again from the dead. At habang buhay ka kay Kristo, through his resurrection, yun yung pinipicture out ng baptism dito. Nanilubog ka, at inangat ka ulit. Nakalubog ka, inangat ka ng ating Panginoon. Because God loves us so much. Amen? Palakpakan natin ang ating Panginoon. Who is at the right hand of God? Having gone into heaven, after angels and authorities and power had been subjected to Him. Really amazing ang ating Panginoon, you know.
Ang punto ng Panginoon ganito. Ang nilalarawan na yan, na nangyayari na yan, sa time ni Noah, ang kanyang tiwala lamang ay nasa ating Panginoong Hesus. Anong sabi dito? 2 Peter chapter 2 verse 5. And did not spare the ancient world, but preserved Noah, a preacher of righteousness, with 7 others. Yun yung nasave nila. When he brought a flood upon the world of the ungodly. 8 lang ang naligtas nung panahon na yon sa judgment ng ating Panginoon. Anong punta ng Panginoon? Hebrews 11:7. Faith Noah, noong nagkaroon ng warning ang ating Panginoon, 100 years of waiting period. Kinukutya siya. Ang dami nagtatawa sa kanya. Minsan ganun tayo eh. Minsan kahit tayo kinukutya kasi kalooban ng Diyos na daanan natin yon para tayo'y makita ang pagiging pure at makita sa atin ang ating Panginoong Hesukristo. Amen? Ang arko ay parang sagisag ng ating Panginoong Hesukristo. Na kung ikaw ay na kay Kristo, sigurado ang ating kaligtasan. Siguradong huhugasan niya tayo. Dahil darating ang panahon na i-judge tayo. Walang ibang mag-judge sa buhay natin kung hindi ang ating Panginoong Hesus. Walang iba. Darating ang time, babalik ang ating Panginoon. Matthew 24:37-39, sabi niya, for the coming of the Son of Man will be like the days of Noah. Ang iba, dumating yung baha, ang iba umiinom. Dami, busy ang tao sa lahat ng mga bagay dito sa mundo. Giving marriage, nagpa-party, nag-e-enjoy, na parang walang hinihintay na babalik na Panginoon. They were so really surprised. Kaya nung ma-realize nila na kailangan nilang sumakay ng arko, wala na, too late. Tanong, sino ang nagsara? Walang iba kundi ang ating Panginoon. Kaya this time, mga kapatid, isipin natin, dadating ang ating Panginoon. He is coming anytime. At are we ready? Busy ang lahat ng tao sa lahat ng kasiyahan. Kantahan, inuman. Hindi nila naunawaan na darating ang Panginoon. Dito, pinaghahanda po tayo ng ating Panginoon. 2 Peter 3:7, sabi niya, but by His word, the present heavens and earth are being reserved for fire. Keep for the day of judgment and destruction of ungodly men. Darating ang time. Hindi na darating ang ating Panginoon sa pamamagitan ng baha. Hindi na pinangako ng Lord. Clear yun sa sinasabi ng Bible. But sabi niya, when He come, He will destroy the ungodly men. Hindi niya di-destroy by fire. Saan ba yung ginagawa natin? We're looking at the blessed hope. And none other than our Lord Jesus Christ. We're looking for the appearing of the glory of our Lord Jesus Christ, our Savior in our life. Why? Dahil doon sa ark na yun, kapag nandun tayo, ligtas tayo. Amen po ba? Titus 2:14, sabi niya, who gave Himself for us to redeem us from every lawless deed, and to purify for Himself a people for His own possession, zealous of God, of good deeds. Bilang anak po tayo ng ating Panginoon. Kaya anong paalala niya sa atin?
He is our hope. Tayo po tayo lahat. Kapag ang Diyos natin, siya yung ating hope, dahil dyan, wala pong takot tayo sa kamatayan. Dahil siya ang ating protection, we are not afraid for the coming of judgment. Dahil siya ang protection natin, He is in our ark. Isipin yung mabuti. Paano tayo pagpasok ng ark na yon? Sino ang nagsara nun? 40 days, 40 nights in floods and rains. They are protected by God. Kapatid, kung natatakot tayo na darating ang ating Panginoon, alam nyo ngayon pa lang, pinapaalalahanan na tayo, binababalaan na tayo ng ating Panginoon. Katulad sa time ni Noah, tayo mismo, we need to tell people about this. Na kung hindi rin lang naman totoo ang katotohanan tungkol sa ating Panginoong Jesus dito sa lupa, paano pa tayo? Totoo ang langit na pinaghahandaan ng Diyos para sa atin. Kaya kung totoo si Jesus sa buhay natin, kailangan totoo rin siya sa araw-araw na ating buhay at nakikita sa atin. So mga kapatid, ngayon pa lang, dalangin ko sa bawat isa sa atin na totoo yung pakikipag-ugnayan natin sa ating Panginoon. Masasabi natin na nabubuhay siya kasama natin siya. Masasabi natin na tunay ang Diyos na siya yung ating pag-asa. Taglay natin ang kapayapaan at lagi nating handa siyang ibigay ang hope, ang defense ng hope na ibinigay niya sa atin. Yung faith natin. Kung bakit po tayo nabubuhay? Because of our Lord Jesus Christ. Yung pag-asa natin, daig ng pag-asa ang takot natin. We overcome fear because of Him. Because of Him who died for our sins. Kapatid, siya ba ay buhay sa iyong puso? Siya ba ay buhay sa iyong pagkatao? Na kung hindi pa, kapatid, ngayon yung araw na dapat mo siyang tanggapin, na dapat mo siyang papasukin sa iyong buhay at siya yung mag-rule. Na kung may mga uncompromising agreements, uncompromising sin, this is the time to surrender your life to God. Let us pray. Dear Heavenly Father, we praise you and we honor you, God. We really appreciate you, Lord God, for what you have done in our life, Lord. Kayo ang sentro ng aming buhay. Kayo ang kalinisan at ang conscience namin, Panginoon, na lumilinis dito, Panginoon. That you are certain in our life, our Lord Jesus Christ. Lord, forgive us. Sanctify us. Consecrate us, Lord God, in our life, Father God. Linisin mo po kami. At pagtagumpayin mo po kami sa hamon ng aming buhay. Maraming kalinawan at marami kaming na-realize ngayon in your word. And we pray, Lord God, na lahat ng mga salita na binagkaloob niyo po sa amin today, Lord, magkaroon ito ng understanding, magkaroon ito ng manifestation in our heart, Lord God. Your pure Spirit, Lord God, has been given to us to purify our heart, O Lord God Jesus. Ang manifestation po nito, Panginoon, makikita sa aming pang-araw-araw na buhay. That you are alive in our life, O God Jesus. Na kahit anuman pong pagsubok, anuman pong problema, anuman pong chaos na maranasan namin in our life, we will never be troubled because your presence remain in us, Lord, O God. Your power, your holiness,
Your sanctification, Holy Spirit, Lord God, remains and stays in our heart, Lord, O God. Lord, we surrender our life to you. Kapatid, if you are here having experienced trouble in your life, raise your hands. And I'm gonna pray for you. You're confused. You're experiencing something negative in yourself. Unbelief. Father, nandito po yung inyong mga anak, Panginoon. They hear your word. We pray that you bless each and every one of them, that you purify their hearts, O Lord God Jesus. That whatever situations, Lord God, na kanilang dinadaanan in your life, you set them free in Jesus' name. That you live free, you allow them to live free, Lord God. Lalakad sila na may kabanalan. Lalakad sila na may katuruan at kapangyarihan ng banal na Espiritong ginagabayan mo with your holiness in their life, Father God. Purifies their heart. Purify their mind, O God, Lord. And let the wisdom receive in Jesus' name. Lord, salamat po sa iyong mga salita. Pagpalain mo po ang bawat isa at ang lahat ng ito. Lahat ng mga may dalahin sa buhay, Panginoon. Lahat na may mga kabigatan, Panginoon. You give them comfort. You carry all their burdens, O God, in Jesus' name. And lahat na may mga kasagutan sa panalangin, this time, Lord God, sinagot mo na ang kanilang mga panalangin. Ibinigay mo na ang kanilang mga kahilingan. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Thank you, Lord. You're invited. Every Sunday is an opportunity to encounter God's presence. Join us for worship, the Word, and fellowship. That's 10 a.m. here in our sanctuary. Don't forget to bring your family or friends. Let's gather every Mondays, Wednesdays, and Fridays and pray together. You can join via Zoom every 5 a.m. You can reach out to Brother Nemar or Sister Bing for your prayer requests. We strongly believe that God hears our prayers, and we also gather together as a whole congregation every first Friday of every month to pray for our church, nation, and the like. That's 8 to 9 p.m. here in our sanctuary. Want to be part of a circle who will pray for you as you do life together? Be part of an accountability group today. A safe space to share, learn, and strengthen your walk with God. Feel free to reach out to Kuya Jong and Gladys if you are interested.